Hindi pala tayo masyadong nakakagawa ng vlogs this past few weeks kasi medyo busy tayo sa pagpapatayo ng warehouse. Sa video na to, konting update lang sa pinapatayo natin para magkaroon kayo ng idea paano ito natayo simula nung una. Actually, yung mga past vlogs natin this past few weeks, pwedeng balikan nyo para makita nyo kung paano tayo nagka-come up sa ganito. As of now, hindi na ito yung pinaka-updated na video pero inuunti-unti kasi natin yung upload sa inyo para makita nyo yung pagkakagawa nito mula sa una hanggang sa huli. At documentation ko na rin to, at least memories ko na rin para sa akin. Before we start, baka pwede naman ako makaingin sa inyo ng isang like lang dito sa ating video at share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. Malaking tulong na yan sa ating mumunting channel. Bali, sagutin lang muna natin yung mga few questions dito ng mga watcher natin. Isa sa mga nagtanong sa atin before, maganda daw ba yung business ng warehousing ngayon? Or warehouse rental property? Kung ako yung tatanungin guys, hindi ko sinasabing tama to opinion ko lang naman to. Para sa akin, no, para lang sa akin, maganda yung warehousing business ngayon sa Pilipinas. Kung papansinin nyo, sunod-sunod na nagsusulputan yung mga e-commerce business at mga ibang business related dito. The more na pumapasok ang mga negosyo katulad ng e-commerce, the more na nangangailangan ng mga warehousing. Hindi lang sa side ng online business, even sa mga physical or manual business, no, katulad ng mga parts, ng mga inventories, no, na kailangan itago sa isang lugar na medyo malalaki, kinakailangan din yung mga ganito. At magkakaroon niya ng domino effect someday. Kasi bakit? Pag lumalakas yung business, lumalakas din yung mga warehousing rental property, at malaki yung chance na ang kasunod na mag-grow dyan is yung mga pabahay tulad ng apartment, tulad ng mga dormitoryo, at mga katulad yan. Kaya nga interrelated to mga ganitong klaseng property, no, sa ibang klaseng property tulad ng warehouse, tulad ng mga residential apartment, ng mga bahay, house and lot, dormitoryo. Tama na pati dyan yung mga commercial property. Sa mga example na naalala ko dyan, no, may isa tayong watcher dito na nanghihingi ng payo sa atin. Nakatira kasi sila sa Bataan, tas may maliit silang lupa doon, siguro around 300 square meter, no? 300 square meter na sa ganyan. So pagbalik niya galing abroad, nakita niya nga, no, na malaking potential ng dormitoryo doon. So ginawa niya, nagtayo kagad siya ng dorm. Tapos after a month, pinarent niya sa mga companies doon at actually nag-uunahan at nag-aagawan doon sa property niya kasi nga wala pa masyado nagtatayo ng dormitoryo doon sa area nila. So after a month, no, naupahan kagad yung property niya at bayad na kagad yung isang taon through PDC. Kahit nasa ibang bansa siya ngayon, tuloy-tuloy yung pasok sa kanya ng pera through PDC. Syempre, encash niya na lang yan, no, sa mga representative niya or kakilala niya or kamag-anak. At yan ang epekto ng pagkakaroon ng mga negosyo, tapos nagkakaroon ng mga properties para iparent, no, sa mga taong nagnenegosyo doon tulad ng warehouse, pabahay, apartment at kung ano-ano pa. Kasi kakailanganin ng mga tao ng tirahan sa paligid noon. Ang tanong na pwede natin sagutin, magkano raw ba or medyo malaki din daw ba yung kikitain sa mga warehouse property? Ang sagot is of course, mas mahal po yan sa mga residential property. Kaya kung magtatayo ka ng apartment, sa totoo lang, hindi ka sobrang mahihirapan sa pagpaparent dyan. Although may mga areas na pangit din, no? Pero in general areas, no, tulad ng mga NCR, Bulacan, Cavite, kung medyo highly urbanized na dyan, no, of course, maupahan naman yan. Pero sa mga warehousing, hindi po ganun kadali. Kaya hanggat maaari dyan, leasing ang ginagawa dyan. Ibig sabihin, pang matagalang upahan o rentahan. Minsan, yung mga contract dyan, umaabot ng minimum ng 2 taon or 3 taon. Minsan, umaabot hanggang 10 to 25 years. Depende sa business na magre-rent dyan. Another question, kailangan daw ba ng business permit pag ikaw ay may warehouse rental property? Short answer dito is yes, kakailanganin mo dahil malaking tsansa, no, or 100% o 99% siguro, no, of the time ang mag-rent sa'yo is mga businesses din. Nakakailanganin din ng resibo mo someday. Depende na lang din siguro kung yung warehouse sa pinaupahan mo is sobrang mura tulad ng 500 piso or 1,000 lang yan, na baka hindi pa lumagpas ng 250,000 a year yan, no? Baka possible naman na hindi mo na ma-apply ng permit yan. Pero most of the warehouse naman, wala namang ganyang presyo. Kaya malaki yung chance na kakailanganin mo talaga ng business permit yan. Guys, if you have any other questions, comment below lang kayo dito sa baba. Try natin sagutin mamaya pagkatapos ma-upload ng video na to.